yung ice cubes nila dito, yung expiration date. What's up mga pre, no? Nurse H nga pala. At nandito ako ngayon sa UK. Napansin ko lang, no, na kung hindi man lahat, halos lahat ng produkto dito sa UK ay may expiration date. Napansin nyo ba yun? Kasi kung babalikan ko nun sa Pinas, ako nga mismo gumagawa ako ng yelo eh. Yung ibang tubig, may expiration date. Diyos ko po. Kaya naman, samahan niyo ako ngayon. Pupunta ako sa isang grocery store na malapit dito sa amin. At papaturuan ko sa inyo na kung paano ang lahat, o hindi man lahat, halos lahat ng produkto dito sa UK may expiration date. Ano, tara? Ayun na nga, pupunta na kami ng Spar. Isa yun sa mga parang pop-up market dito sa amin sa UK. Ayun? Ay, andito na kami. Expiration kahit yung yelo. Mga pre, pati itlog. Itlog may expiration date. Yan, tapos na kaming mamili. So, magbabayad naman kami. Sinubukan tignan yung mga tissue paper, yung mga plastic bag. Awa ng Diyos, wala naman. So, hindi lahat, no? Hindi lahat ng produkto ay may expiration date dito sa UK. At magbabayad ka na. Okay. Yan na yan. No, actually. Naalala ko nga dati sa Pinas, bumibili ako ng kinakamay ko lang, ibibigay lang sa'yo. May time ka ba mag-check ng expiration date? Maliban na kapag binuksan mo at bugok, talagang alam mo na expired yun. Babalik ka sa tindahan, tapos sabihin mo lang, bulok na po yung itlog ninyo. Pero hindi ko maalala na merong expiration date yung itlog sa Pinas. Kung minsan nga, di ba, naalala nyo sa mga palengke, may mga produkto na nire-repack eh, di ba? Asin, ketchup, mayonnaise. At sure ako na walang mga expiration date yung mga yun. Kung hindi expiration date ang nakalagay, best before. O, di ba? As a consumer, maganda yon. At least, alam mo na kapag lumagpas ka na dun sa panahon na yon, magdadalawang isip ka na buksan o kainin yung isang produkto. Alam ko, mahirap, pero sana in the future, magawa natin sa Pinas yung ginagawa nila dito sa UK kung saan nilalagyan nila ng expiration date o best before ends yung mga produkto para, alam mo na, maiwasan natin yung pagkakasakit, yung pagkonsumo ng hindi naman na tamang pagkain. Pero may mga mag-iisip dyan na, sa Pinas, syempre, ang hirap-hirap sa Pinas. Pwede natin kainin basta hindi pa panis, ganto ganyan, ganto ganyan. Naiintindihan ko naman yun. Ang sinasabi ko lang, mas maganda kung magagawa natin yun. So, ayun lang. Ano bang sense ng vlog na to? Wala. Wala. Nagulat lang talaga ako na may expiration date yung yelo, yung itlog, yung mga asin, yung oil. Na kung tutuusin naman sa Pinas, hindi natin alam na nilalagyan yun. Siguro, hindi lang natin napapansin. Kasi nga, mahilig tayo magtingi-tingi sa Pinas o yung sinasabi nilang mag-repack. Di ba? Ganun tayo sa Pinas. Kung ano yung kaya natin i-repack para lang mapamura yung pagbili, ginagawa natin. At kung may mga gusto kayong pag-usapan, basic lang yan.